Magandang araw po sa ating lahat. Heto na naman po ang Sherlon Inspired TV na magbibigay sa inyo ng life reflection. So, iahin tulad naman natin ngayon ng buhay ng tao tungkol sa katulad ng isang mabangis na hayop sa kagubatan. Pakinggan po natin ang paghahalintulad ng isang mabangis na hayop sa buhay ng tao. Alamin po natin yung mga description na pwede natin gawin bilang isang tao sa buhay natin. So, ano pang hinihintay natin mga kaibigan? Simulan na po natin. Let's go! Ang mabangis na hayop sa kagubatan ay isang kamangha-manghang likha ng kalikasan. Sa kanyang kagitingan at lakas, siya ay nagiging simbolo ng iba't ibang aspeto ng pagkatao. Maaaring ang tigre, leon o oso ay mga halimbawa ng mga mababangis na hayop na ito. Ngunit ang kanilang mga katangian ay nagpapakita ng mga katotohanan tungkol sa ating sariling kalikasan bilang mga tao. Ang buhay sa kagubatan ay isang masalimuot na paglalakbay. Ang mabangis na hayop ay patuloy na nakipaglaban para sa kanyang kaligtasan at kabuhayan na maihahambing sa pakikibaka ng tao sa kanyang araw-araw na buhay. Tulad ng hayop na nangangailangan ng pagkain, teritoryo upang mabuhay, ang tao rin ay naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Nagsusumikap upang makamit ang kanyang mga pangarap at layunin. Ang laban ng hayop sa kagubatan ay tila walang katapusan. Isang walang humpay na siklo ng pangangaso, pagtatanggol, at pagprotekta sa sarili at sa kanyang pamilya. Ang tapang at determinasyon ng mga mababangis na hayop ay nagpapakita ng isa pang aspeto ng ating pagkatao. Sa gitna ng mga pagsubok at panganib, ang mga hayop na ito ay hindi nagpapakita ng takot. Sa halip, sila'y patuloy na lumalaban at nagiging mas matatag sa bawat hamon na kanilang hinaharap. Ganito rin ang tao sa kabila ng mga balakid at kahirapan. Ang ating kakayahan na humarap sa takot at mga pagsubok ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na magpatuloy. Ang bawat tagumpay na ating nakakamit ay nagiging patunay ng ating tibay at kakayahan. Sa kabila ng kanilang mabangis na anyo, ang mga hayop sa kagubatan ay mayroon ding likas na pangangalaga at pagmamahal sa kanilang pamilya at komunidad. Ang mga lobo, halimbawa, ay kilala sa kanilang mahigpit na samahan at pagkakaisa. Sila'y nagtutulungan sa paghahanap ng pagkain at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Sa ganitong aspeto, ang hayop ay mayambing sa tao na may kakayahan ding magpakita ng pagmamahal, malasakit at pagsasakripisyo
para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng komunidad ay nagiging susi sa kaligtasan at tagumpay ng bawat isa. Hindi rin maikakaila ang katalinuhan ng mga mababangis na hayop. Sila'y may kakayahang mag-isip at magplano, lalo na pagdating sa pangangaso at pag-iwas sa mga panganib. Ang kanilang likas na talino ay nagpapakita ng ating sariling kakayahan bilang tao na mag-isip, magplano at magdesisyon ng tama. Ang paglikha ng mga estratehiya at paggamit ng kaalaman upang malampasan ang mga hamon ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa ganitong paraan, ang hayop at tao ay nagiging magkatulad sa kanilang abilidad na gamitin ang talino para sa kanilang kaligtasan at tagumpay. Gayunpaman, ang mabangis na hayop sa kagubatan ay mayroon ding mga negatibong katangian na maihahambing sa tao. Ang kanilang pagiging agresibo at madalas na pakikipaglaban ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng ating pagkatao. Ang kagustuhan na mangibabaw at maghari ay isang likas na ugali ng tao na maaaring magdulot ng pagkawasak at hidwaan sa ating sariling lipunan. Ang ganitong ugali ay maaaring magresulta sa digmaan, alitan at kawalan ng pagkakaunawaan. Ang ating kagustuhan na maging pinakamalakas at pinakamakapangyarihan ay minsan nagiging sanhi ng ating sariling kapahamakan. Sa kabuuan, ang mabangis na hayop sa kagubatan ay isang masalimuot na simbolo ng buhay ng tao. Ang kanilang tapang, determinasyon, katalinuhan at pagmamahal sa pamilya ay nagpapakita ng positibong aspeto ng ating pagkatao. Subalit, ang kanilang agresyon at pakikipaglaban ay nagpapaalala sa atin ng mga negatibong bahagi ng ating sarili. Sa pagninilay sa buhay ng mga hayop na ito, tayo'y natututo ng mahalagang aral tungkol sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo. Ang kalikasan sa kanyang kahanga-hangang paraan ay nagbibigay sa atin ng mga halimbawa at paalala kung paano tayo dapat mamuhay. Puno ng tapang, pagmamahal at pag-unawa, ngunit laging handa ring harapin ang ating mga kahinaan at baguhin ang ating mga sarili para sa ikakabuti ng lahat. Yan po mga kaibigan ang ating topiko ngayong araw, patungkol sa mga mapapangis na hayop sa kagubatan. Ikaw ba, kaibigan? Anong klaseng hayop ka? Isa ka bang ahas, tigre, leon o oso?
Minsan sa buhay ng tao, nagiging marahas tayo. Marahas tayong ipagtanggol ang ating sarili. Nakakagawa tayo ng isang bagay na labag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya lumalabas ang isang mabangis at laging nakikiligmang hayop sa ating mga kalooban. Huwag lang nating hayaan na balutin tayo ng ating emosyon, ng ating nararamdaman para makagawa tayo ng bagay na pagsisisihan natin habang buhay. Mahalagang malaman natin na tulad ng mababangis na hayop, kailangan natin kontrolin ang mga negatibong aspeto ng mga hayop na to. Ngunit kunin natin ang mga positibong pamamaraan nila sa kung paano nila ginagampanan, kung paano nila pinagtatanggol, kung paano sila nagkakaroon ng silbi sa kanilang komunidad. Ikaw din, kaibigan. Kayang-kaya mong paglabanan ng lahat. You should control your emotion para sa isang buhay na mapayapa, maayos, at may pagmamahal sa kapwa-tao. Huwag ang isang hayop na lalabas sa iyong kalooban at lalason sa iyong pag-iisip. At ikaw ay maging isang kriminal na hinahabol ng batas, na tinutugis ng mga uniformadong kapulisan, kasundaluhan. Iwasan mo na magdesisyon gamit ang isang hayop sa kagubatan na may angkin na isang kamandag na laging nakikitigma at nakikipaglaban sa lahat. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw na ito patungkol sa mababangis na hayop na maihahambing sa buhay nating mga tao. Muli, ito po ang Shorlon Inspired TV na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Paalam muli mga kaibigan. Hanggang sa muli.